Dalyasan. Kasama niyo kami para sa balita ngayong araw. At kayo ay nanonood sa Balitang Aktibo. Branch ng Wilcon Depot sa Bulacan nasunog. At sa pangyayaring ito, wala umanong nasaktan o naitalang sugatan sa insidenteng sunog na naganap. Alamin natin ang balitang ito kay Micaela Ambulodto. Magandang araw Pilipinas, magandang araw lungsod ng Cotabato. Ako si Micaela at Dagman Ambulodto, kasama ninyo ngayon sa aktibong isang malungkot na balita mula sa Bulacan dahil umano sa nasunog ang branch ng Wilcon kamakailan lang. Ayon sa mga opisyal ng Wilcon, nagsimula ang sunog sa electronic section dahil umano sa pag-overheat ng ibang mga appliances. Nang matanggap ng Bulacan Fire Chief na si Diane Rosel G. Tamayo ang ulat tungkol sa sunog, agad nilang pinanimulan ang pagresponde. Umabot ito sa ika-4 na alarma bago ito tuluyang makontrol ng mga 3:00 ng hapon. Dahil sa lakas ng apoy, nasira ang bubong at pader ng gusali. Sa kabutihang palad, walang umanong nasaktan sa insidente. Sa bayang nagtutulungan ang mga awtoridad at mga management ng Wilcon Depot upang masugpo ang apoy at tiyakin ang mga kaligtasan ng lahat. Sa mga pahayag ng opisyal ng kumpanya, sinabi nilang ang sunog ay nagsimula sa electronic section at mabilis itong kumalat dahil umano sa materyales na mga binibenta doon tulad ng kahoy at pintura. Ang sabi po ng manager, may narinig daw po sila sa may gawing electrical section. Yung section ng mga ilaw, mga ganon, appliances. And then, nung pagtingala daw po nila, nakita nila gumapang na sa aluminum tube ng aircon. Yung apoy, malayo na daw po yung narating. At agad ding binuksan ang lahat ng fire hydrants upang tiyakin ang sapat ng supply ng tubig para sa extinguish ng apoy. Sa area na yon, electrical and then paints and then wood supplies nila. Pinabuksan na po niya lahat ng fire hydrant po natin. Lahat po ng fire hydrant sa DRT Highway, bukas po yan. Nagpahayag din ng Wilcon Depot sa kanilang pagkadismaya dahil sa nangyaring sunog. At ang kanilang buong suporta sa investigasyon na isinasagawa ng Bureau of Fire Protection. Muli, ako po si Micaela Dagman Ambulodto. Ito ang tampok na balita ngayong araw. Philippine Team wagi sa 2024 Asia Youth Basketball Championship. Ginanap ang Asia Youth Basketball Championship itong February 16 at 18, 2024 sa Chungju Gymnasium sa South Korea. At kabilang sa mga partisipanting bansa ay ang Korea, China, Japan, Philippines, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ang kaganapan sa 2024 Asia Youth Basketball Championship nakatutok. Rosaifa Daon. Magandang araw Pilipinas, magandang araw lungsod ng Cotabato. Ako po si Rosaifa Daon, ang inyong sports report. Philippine Team wagi sa 2024 Asia South Basketball Championship, February 27, 2024, 12 a.m. Manila, Philippines, nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ng U11 City Hawks Philippines matapos mag-uwi ng silver medalist sa katapos na 2024 Asia Youth Basketball Championship na inorganisa ng Korea Basketball Association ng Chungju Basketball Association. Ang basketball team na U11 City Hawks Philippines ay tinanghal ng second place sa nasabing basketball championship mula sa 16 teams na nagtapos sa 5-1 win-loss. Makaraang mabigo sa final laban sa JBY Korea sa 32-24. Ginanap ang Asia Youth Basketball Championship nitong Pebrero 16 at 18, 2024 sa Songju Gymnasium sa South Korea at kabilang sa mga participating countries ay ang Korea, China, Japan, Philippines, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Nabatid na natalo City Hawks Philippines ang JBY
SY Korea sa preliminary round 40-38. Ang GKJ Korea Red Boosters 41-14. Habang nanalo rin sila sa disqualification action laban sa Angking Elementary School ng Taiwan. Hanggang dito lamang. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, lungsod ng Cotabato! Sa ating Chika Minute, usap-usapan ngayon ang nangyaring kasalan ni Angeline Quinto at Nonriv Daquina. Nangako na ng forever sa isa't isa sina Angeline Quinto at longtime partner na si Nonriv Daquina. Nagpalitan sila ng I do sa harap ng National Shrine of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila, kung saan matagal na namamalata ang kapamilya singer pati na rin si Nonriv. Kwento ng kababata ni Angeline, hindi lamang hiling ng couple ang matupad sa pag-iisang dibdib, kundi pati ang matagal ng nakalakihang nanay ni Angeline na si Mama Bob na pumanaw noong 2020. Talagang dream ni Mama Bob na makita si Angie na kinakasal. Ilan sa mga lidang at ninong ng kinasal si Regine Velasquez Alcasi, Shasha Padilla, Charo Santos Concho at Martin Rivera. At gayon din ang ilang ABS-CBN bosses na sina COO for Broadcast, Cory Vidanes, Star Magic Head Laurenti Jogi at ABS-CBN Music Head Roxy Dikikigan. I'm glad na finally natuloy na ang kasalang ito. Sabi nga ni Angge, wala nang urungan. A lifetime of love and happiness. God bless you. We had a beautiful time to see how love can become forever. This is your journey now to forever. Full support din naman si Vice Ganda na nagsilbing Man of Honor at popstar royalty Sarah Geronimo na flower girl naman at ring bearer na si Eric Santos na kumanta rin sa ceremony. Angat ko ang inyong matibay na pagsasama habang buhay and just know that I will always be here for you. September 22 nang inanunsyo ni Angeline Quinto na engaged na sila ni Nonriv. Meron na silang anak na si Celio na 2 taong gulang na. At ako si Marimbay Hamza, ang iyong Chika Minute. Balik sa inyo. Magandang araw, Cotabato. Magkararanas sa mayhin ng pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay asahan ang maaliwalas na panahon at mainit na panahon. Bagaman, may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na sa gabi. Asahan ng makulimlim na panahon at may mga pag-ulan at thunderstorm sa mga sumusunod na lugar: Davao Region, Surigao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi. May bahagyang pagkadilim din hanggang sa posibleng magkaroon ng thunderstorm sa iba pang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin ang mga pagkakaroon ng mataas na temperatura at pagbabago ng panahon hanggang sa weekend dahil sa Easter light. Baba pa rin ang mga tsansa ng mga bagyo at makakaapekto sa Pilipinas hanggang sa weekend. Ako po si Heidi Bacar, nag-uulat. At yan ang mga balita ngayong araw. Ako si Jackie Rose Mariano. At ako naman si Aileen Dalyata. At ito ang Balitang Aktibo. Maraming salamat! Kasama nyo kami para sa Barit.